ang mga panay ay napawaw sa birthday ng kanilang idol. Sa 36th birthday kasi ni Kim nitong nakaraan ay namahagi siya ng libreng gasolina, pagkain at grocery packs sa daang-daang tsuper. Ang nasabing charity nga ay pinondohan gamit ang kanyang kita sa nauna niyang closet sale. Kaya sa ng mga panay, ginawa nitong makabuluhan ang kanyang birthday celebration. Talbog. Napaka-makabuluhan talaga, di ba? Oo naman. Yung hindi lang gasolina, Groceries. may groceries pa, at saka ano yung isa? Tatlo, di ba? Basta grocery. Basta nagbigay ng ayuda. Oo. Basta ano yan before siya pumunta sa Abroad. isang show, hindi. Bago siya dun sa noon time show, 3 ang dinaanan niyan Toda, 3 lugar. Toda, di ba? Alam mo, hindi lang hindi lang tricycle drivers, maging jeepney drivers. Pero ang nakakatuwa, Rodel and Romel, naging inspirasyon yon dahil nga sinundan ng kanilang mga fan lalong-lalo na itong Kim Pao Greenheart Unity. Oo. Diba? Na may sarili rin silang version ng pamimigay din ng tulong sa mga tricycle drivers sa Visayas at sa Luzon. Alam mo talaga namang Oo. di ba? Pag gumagawa ka ng ganyan, nagbibigay ka ng inspirasyon sa iba, tuloy tutularan ka para tumulong din. Sa Visayas pala muna sila. Oo. Tapos next month daw sa Luzon. So, tapos hope we will try kung makakaya pa sa Mindanao. Congratulations Kim Pao Greenheart Unity. Sa pagmamahal nyo talaga kay Kim, talagang nagiging ano ba tawag doon? Inspirasyon. Inspirasyon. Kasi 'di ba, dapat naman talaga ang mga artista nagsisilbing role model. Yes. So yung ginagawang magagandang bagay ni Kim Chiu Oo. ay ginagaya ng kanyang mga fanay, Fanay, 'di ba? oo. Ang maganda lang kay Kim, tuwing mga ganyan, sabihin na natin crisis to, 'di ba? Crisis, Yung talaga. mga kalamidad, dati namigay siya sa mga nasalanta doon sa Cebu ng Ng bagyo, milyon. oo. Bagyo. Sila ni Paulo na kanyang jowa na hindi pa man umaamin, 'di ba? This time naman, talaga na alam natin ang bahal ng gasolina, nagbigay siya pati mga grocery. At the same time, ang maganda sa ginawa niya, nakikita patuloy siya ng personal ng mga taong humahanga sa kanya. Oo. Kaya lalong nadadagdagan ang mga umiidolo kay Kim dahil sa kanyang magagandang ginagawa. Sabi nga BFF, di ba? Yung makita mo lang yung idol mo. Masaya ka na, nakapagbigay ka na ng inspirasyon, nagbigyan ka na ng inspirasyon. Pero yung bibigyan ka pa ng ayuda, aba, napakabongga na talaga It's no? something, ika nga, di ba? Yes. Tatlo daw sinagot ka ni Revelensky, di ba? 3 yung iniisip Oo mong nga. binigyan. Kaya Yung isa Ano yan? grocery, yung isa yung voucher ng gaas, di ba? Oo. Yung isa naman pagkain, yung Yun, ini-endorse oo, niya. correct. So, Sabi ni Revelensky, Starsky. Hi, Reven Starsky, Oo, lagi nanonood. From ano yan, di ba? From taga saan ka nga ba, Revelyn? Ayan, every birthday ni Kim may ganito talaga. Oo. Talagang- Yung Lindol daw yun. Yun, sa di ba? Cebu. Yung nagbigay siya milyon, ng 1 million Lindol. each. At saka, Pero sa Bagyo din, tumulong din siya dati. yung nagbigay yung construction Construction materials, yes. nabigay din si Kim Chiu, di ba? Alam ko nagbigay din si Paolo doon. Ayun nga Sabi ni eh. Micah Fam Love, watching from USA. Ayan. Nakakatuwang marinig ang ganitong balita tungkol kay Kim Chiu. Hindi na bago sa kanyang tumulong, pero bawat ganitong kwento ay lalo pang nagpapakita kung bakit marami ang humahanga sa kanya. Hindi lang dahil sa talento niya, kundi dahil sa kabutihan ng puso. Kapag ang isang artista ay kusang nagbibigay, lalo na sa mga taong nangangailangan, nagiging inspirasyon siya sa maraming tao. Hindi lahat ng may kakayahan ay marunong magbahagi, kaya malaking bagay na si Kim ay consistent sa pagtulong. Yung simpleng pamimigay niya para sa iba, napakalaking tulong na pang-araw-araw na pangangailangan, pangkabuhayan, o kahit simpleng pag-asa lang. Isa pa, ang ganitong mga gawain ay nagiging halimbawa sa fans. Hindi lang kilig o entertainment ang naibibigay niya, kundi aral din na mahalaga ang malasakit sa kapwa. Kaya hindi nakakapagtaka kung bakit lalo siyang minamahal at sinusuportahan ng kanyang mga tagahanga. Sa kabuuan, ang ganitong klase ng balita ay magandang paalala na ang pagiging sikat ay may kaakibat na responsibilidad. At mukhang ginagawa ito ni Kim sa tamang paraan. Maganda at positibo ang dating ng balitang ito. Ang ginagawa ni Kim Chiu na pamimigay at pagtulong ay hindi lang simpleng charity. Isa itong malinaw na pagpapakita ng malasakit sa kapwa. Sa panahon ngayon na maraming tao ang nahihirapan, malaking bagay na may mga kilalang personalidad na ginagamit ang kanilang influence para makatulong. Hindi lang kasi pera o material na bagay ang naibibigay, kundi pag-asa at inspirasyon.
Kapag nakikita ng fans na ganito ang ginagawa ng iniidolo nila, mas na-encourage din silang gumawa ng kabutihan sa sarili nilang paraan. Pero mahalaga rin na manatiling balanced ang pananaw. Minsan, ang ganitong mabilis ding napapalibutan ng hype o exaggeration online. Kaya maganda pa rin na tingnan ito bilang isang magandang halimbawa, pero hindi dapat gawing sukatan ng buong pagkatao ng isang tao based lang sa isang kwento. Sa kabuuan, kahanga-hanga ang ganitong gawain. At kung totoo at consistent, masasabi talagang deserve ni Kim ang paghanga ng fans dahil hindi lang siya artista, kundi isa ring taong marunong magbigay at makiramay. Sa totoo lang, ang ganitong klaseng balita tungkol kay Kim Chiu ay hindi na nakakagulat, pero patuloy pa rin itong nakaka-inspire. Sa industriya ng showbiz kung saan madalas nakatuon ang atensyon sa kasikatan, intriga at imahe, refreshing makita ang isang artista na ginagamit ang kanyang platform para makatulong sa iba. Ang pamimigay niya, anumang anyo nito, ay hindi lang simpleng pag-good image. Para sa maraming Pilipino na araw-araw nagsusumikap, ang ganitong tulong ay may tunay na epekto. Maaring para sa iba maliit lang ito, pero para sa tumatanggap, malaking ginhawa na iyon. Dito makikita kung gaano kahalaga ang empathy, yung kakayahang ilagay ang sarili sa sitwasyon ng iba at kumilos para makatulong. Isa pang mahalagang punto dito ay ang influence niya sa kanyang fans. Hindi may kakaila na malakas ang hatak ni Kim, lalo na sa mga kabataan. Kapag nakikita nila na ang iniidolo nila ay may malasakit sa kapwa, nagkakaroon sila ng inspirasyon na tularan nito. Parang domino effect, isang mabuting gawa na pwedeng magbunga ng marami pang kabutihan sa komunidad. Pero siyempre, kailangan din nating maging maingat sa pagtingin sa ganitong balita. Sa panahon ng social media, mabilis kumalat ang mga kwento, minsan kulang sa detalye o kaya ay napapalaki. Hindi nito binabawasan ang kabutihan ng ginawa niya, pero mahalaga pa rin na maging mapanuri. Mas maganda kung ang paghanga ay naka-base sa consistency ng kanyang mga ginagawa, hindi lang sa isang viral na kwento. Kung susuriin ng mas malalim, ang ganitong klase ng balita ay sumasalamin din sa mas malaking issue, ang pangangailangan ng maraming Pilipino sa tulong. Habang kahanga-hanga ang mga individual na tumutulong, sana dumating din ang panahon na hindi na kailangang umasa sa ganitong tulong dahil maayos na ang sistema. Pero habang hindi pa iyon nangyayari, malaking bagay ang mga taong tulad ni Kim na handang mag-abot ng tulong. Sa kabuuan, deserved ang paghanga ng fans kay Kim Chiu sa ganitong gawain. Hindi lang siya artista na nagbibigay aliw, kundi isang taong may puso para sa kapwa. At sa panahon ngayon, ang ganitong klase ng impluensya, yung positibo at may malasakit, ay mas kailangan kaysa kailanman. May ilang mahalagang dagdag na pwedeng tingnan sa ganitong balita tungkol kay Kim Chiu una. Mahalaga ang consistency. Mas lalong tumitibay ang paghanga ng fans kung ang pagtulong ay hindi lang isang beses o tuwing may okasyon, kundi tuloy-tuloy. Kung si Kim ay kilala na sa paulit-ulit na paggawa ng ganitong kabutihan, mas nagiging credible at mas malalim ang impact nito sa publiko. Ikalawa, may epekto ito sa public image niya bilang artista. Sa showbiz, maraming sikat, pero hindi lahat ay nagiging role model. Ang ganitong klase ng balita ay nagdadagdag sa reputasyon niya bilang isang taong may malasakit, hindi lang performer. Nakakatulong din ito para mas tumagal ang suporta ng fans dahil hindi lang talento ang hinahangaan, kundi pati ugali. Ikatlo, magandang tingnan kung paano niya ginagamit ang kanyang platform at influence. Kung naibabahagi niya ang ganitong gawain nang hindi nagmumukhang pagpapapansin, mas nagiging authentic ang dating. Yung natural lang, tumutulong dahil gusto niya, hindi dahil kailangan ipakita. Ikaapat, pwede rin itong magsilbing hamon sa ibang celebrities o influencers. Hindi man obligasyon ng lahat, pero kapag may nakikitang magandang halimbawa, may posibilidad na may ibang ma-inspire na gawin din ito. Sa ganitong paraan, mas lumalaki ang epekto ng isang simpleng pagtulong. At panghuli, para sa fans at ordinaryong tao, magandang paalala ito na hindi kailangang maging mayaman o sikat para makatulong. Kahit maliit na bagay, oras, effort o simpleng kabutihan, may epekto pa rin. Hindi man kasing laki ng kay Kim, pero kung maraming gagawa, malaki rin ang kabuuang pagbabago. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa isang artista na namigay, kundi tungkol sa kung paano ang isang mabuting gawa ay pwedeng magdulot ng mas malawak na impluensya sa lipunan.